Okay, eto. Pinag-usapan natin 'to kahapon, guys, eh. Itong destab-destab. Eh, may update. Anong update? Nagulat ako sa update na 'to, guys. Nagulat ako dito, promise. Hindi ko 'to in-expect. Ito sinabi, guys. Ready ba kayo sa balita na 'to? Naku, mukhang kakabahan dito yung mga content creator diyan na iba. PNP cracking down on content creators destabilizing government. Agoy! Ito na nga sinasabi natin. Agoy! Ito na. Ito na ang problema. Mhm. Kasi distab eh. Paano natin yung balita? Si Lea Ilagan. Lea Ilagan, pasok! Lea, sa oras na matunton ng PNP itong mga nagpapakalat ng umunoy destabilisasyon laban sa gobyerno, ano ang parusa na posibleng ipataw sa kanila? Ella, mahaharap ang mga ito sa kaso at sinabi nga ditong PNP na professional sila at nananatiling tapat sa konstitusyon at sa ligang batas. Yan nga sinabi ni Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo sa gitna ng pagkalat ng mga maling impormasyon kaugnay sa destabilisasyon laban sa administrasyon. Sinabi pa ni Colonel Fajardo walang katotohanan ang mga sumakalat na impormasyon na hinihimok ng PNP at AFP na magbitiw na sa pwesto itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung saan mayroon pa itong litrato ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda at ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner. Nagbabala din ng PNP na kakasuhan ang mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon na nagbibigay ng kalituhan sa publiko. Ipinag-utos na Ella Ania ni General Acorda sa PNP Anti-Cybercrime Group na to. Nakakatawa. Grabe naman to si UNTV. Pagkasabi na hinahanap ang mga taong gumagawa nagpapakalat ng bidyong ito, biglang lumabas yung mukha ni General Mascanas. Grabe naman, UNTV, ba't kayo ganyan? Grabe kayo. Dito natin. General Romeo Browner. Nagbabala din ng PNP na kakasuhan ang mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon na nagbibigay ng kalituhan sa publiko. Ipinag-utos na Ella Ania ni General Acorda sa PNP Anti-Cybercrime Group na tukuyin kung sino-sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng mga fake news upang masampahan ang mga ito ng kaso. Panawagan din ng PNP sa publiko huwag basta-basta maniniwala sa mga nakikita sa social media lalo na't hindi naman verified ang mga impormasyon na ipinapakalat ng mga ito. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. As usual, bago tayo magpatuloy, magsha-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po yung magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas using Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details sa dyan. At pwede na kayo magpadala sa sa GCash, sa Cash Pickup, at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit mo po kayong promo code na Coach Jared sa inyong unang padala ay makakakuha kayo na karagdagan $20 free credit. Ayan, gamitin na po sa Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Pagpapakalat ng maling impormasyon. Biglang labas yung mukha ni General. Diyos ko naman. Ba't naman kayo ganyan, UNTV? Ay, naka. Makanas pala. Maskanas ba o makanas? Alam ko maskanas eh. Makanas. Nakakatawa talaga yung biglang pasok ng mukha ni General. Police General Benjamin Acorda at ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner. Nagbabala din ng PNP na kakasuhan ang mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Sorry na, General. I mean, kasi kausapin niyo po si UNTV, sir. Kausapin niyo po si UNTV. Romeo Browner. Nagbabala din ng PNP na kakasuhan ang mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon na nagbibigay. Sakto dun sa maling impormasyon. Grabe siya. Anyway. Ay, naka. Yun na nga pa sinasabi natin. Okay, yun ang sabi ng PNP. Basahin natin.
Sabi, after having monitored attempts by various persons to use the Philippine National Police against the government, PNP Chief Benjamin Acorda Jr. yesterday ordered a crackdown on content creators spreading disinformation on social media platforms to destabilize the Marcos administration. Alam nyo mga kotsero, nakakatawa kasi, nakakatawa dito. Naalala nyo yung pulburon video? 'Di ba sabi ng mga tao diyan sa pulburon video? Lalo na yung mga nagpakalat at yung mga taong bilib na totoo talaga yung pulburon video na yan. Oh, yun. Sabi nila. May mga nakita kasi yung clip eh. Sabi nila, bakit ba kasi hindi magsalita ang Malacanang? Sabi. Yan. Kasi nga chismis. So it means it's not worth the attention of the government. Hindi kailangang pansinin ng gobyerno. Pero ito, pinansin. Pinansin. Itong distab. So, ibig sabihin, this is a more credible threat compared doon sa pulburon video. Mas credible to. Bakit? Kasi, yung mga parties involved were former members of the military. So, mas seryoso to. Kaysa doon sa chismis na hindi natin alam kung saan hinugot, kung saan tumbong ba nila hinugot yung chismis na yan para lang siraan ng gobyerno. Sa pananaw ng ating gobyerno, this is a more credible threat compared doon sa pulburon. Which, alam nyo mga kotsero, itong si General, if I'm not mistaken, paniwalang-paniwala din siya doon sa pulburon video. Sir, it's not worth it. It's not worth it, sir. Diba? Dudungisan mo yung pangalan mo para sa chismis. Alam niyo mga kotsero, nagsilbi siya sa bansa. And that in itself is, nagsilbi siya sa ating AFP. And that in itself is already worthy of respect. Kahit hindi siya maging general. Kahit lang siya, rank and file. Karespeto na yon. Karespeto na yon. Ngayon, nag-retire siya as general. Maganda. O, di sabihin, mahusay, may isip, kayang mag-lead, etc. etc. He should have maintained yung ganong klaseng integridad niya at kredibilidad. Sayang. And this is a cautionary tale. Cautionary tale. Mag-ingat po tayo sa mga pinapakinggan at pinapaniwalaan natin. Tulad niyan, si General. Paniwalang-paniwala siya doon sa pulburon video. Isinugal niya yung pangalan niya doon sa pulburon video. Walang lumabas. Sino ngayon ang napahiya? Yung mga paniwalang-paniwala dyan sa pulburon video ng mga vloggers. Sinugal nila yung pangalan at kredibilidad nila para dyan sa pulburon video na yan. Dahil sa expose na yan. Sinong totoong na-expose? E di ang na-expose yung kasinungalingan nung nag-expose. Nabudol si General. Tama ka, Ken. Jakey. Nabudol si General. So, sinong totoong nambubudol? O ngayon, sino ang hahanapin ng batas?
Sinong hahanapin ng PNP? Hindi naman yung nag-expose. Sila ngayon ang hahanapin. Accord has directed the anti-cybercrime. Alam niyo ang magkakaso? PNP ang magkakaso. Accord has directed the anti-cybercrime group and other police units to intensify their cyber patrolling to unmask the people behind moves to bring down President Marcos from power through social media. Colonel Jean Fajardo, the PNP chief publicist, said Accorda wants criminal complaints filed against those using the police organization to destabilize the government. Sino ngayon ang kakasuhan? Sino ngayon ang kakasuhan? Paniwalang-paniwala kasi kayo eh. Nabulag kasi kayo nung politika nyo. Nabulag kasi kayo ng politika nyo eh. So, ayan ang nangyari. O, yung nag-expose, o prente-prente lang kung nasaan man siya. Kayong mga naniwala at sinakyan yung yung kasinungalingang expose, o ayun, hahanapin kayo ngayon ng pulis. Yung kikitain mo dyan sa YouTube, ipang-aabogado mo lang, sayang din. Wala rin. Ayan o. Pwede daw kasuhan ng unlawful use of means of publication and unlawful utterances under Article 154 of the RPC. Tapos, tataas siya ng 1 degree dahil sa cybercrime. Ano ba yung Article 154? Tingnan natin. Ano ba yung penalty dyan? Depende sa maghahabla kung pwedeng sedition. Depende kung maghahabla ng sedition, kung ang utterance ay ibagsak talagang gobyerno, di ba? Pag ganung bagsak ang gobyerno, walang kwenta, ganyan. Anyway. So yan sabi, Fajardo cited as an example the General's Opinion, a YouTube channel with 104,000 followers claiming that generals from the PNP and Armed Forces of the Philippines are convincing Marcos to resign. The YouTube channel also used photographs of Accorda, AFP Chief of Staff General Romeo Browner, and Marcos. The video's narrator claimed that even Marcos' sister, Senator Amy Marcos, is asking him to resign. Hindi naman kasi talaga itong fake news na ito. Masyadong fantastic yung claims. Kaya nagkaganyan. The narrator also read a text message supposedly from an unnamed individual warning of violence should Marcos opt to claim power. Medyo mabigat nga. Hindi ko napanood eh. But kung si General Browner or si Chief Accorda, personally magka-file sila ng libel, but Fajardo urged people to be responsible in using their social media accounts and refrain from posting and sharing unverified information, particularly citing retired police and military officers who are critical of Marcos. They have the right to speak and we respect that, but we are also asking them to spare the PNP. Correct, tama naman yun. Huwag nyo na idama yung mga yung uniform natin, saka mga kabalbalan nyo. She assured the public that 232,000 strong PNP remains apolitical, intact, and professional. Sabi, we will always uphold the Constitution and obey legal orders of the duly constituted authorities. Actually, may statement na rin ng ating AFP tungkol dyan, di ba? Nagsalita na sila dyan, pinakita ko sa inyo kahapon. Ito yun. Ayan, sabi nila. The AFP reassures the Filipino people that its members continue to exemplify the highest standards of professionalism with the strong leadership of our Commander-in-Chief. Sino ang Commander-in-Chief, guys? Sino ang Commander-in-Chief? Sino ang Commander-in-Chief? Sabihin nyo dyan. I-type nyo dyan. Sino ang Commander-in-Chief? Commander-in-Chief, siyempre si Presidente Bongbong Marcos yan. The AFP will move as one. Move as one, no? Oy, move as one daw, guys.
Move as one daw, move as one. The AFP chief, the commander-in-chief, the AFP will move as one in defeating all threats to our peace and national security. Tayo dyan. Tayo dyan, guys. Ganda nito. With the strong leadership of our commander-in-chief, the AFP will move as one. Ay, parang ano siya sabi. Isa lang ang tinitignan naming leader. Yung commander-in-chief lang. Sa kanya lang kami susunod. Ang syakit-syakit. Gwenchana. Tin, 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 ding, ding. Gwenchana. Gwenchana yo. Gwenchana. Tama ba yung sinasabi ko? Yun ang pagkakarinig ko Gwenchana. Anyway. Tigilan nyo na po kasi. Tigilan nyo na po kasi mga ma'am sir. Kasi, diba? Kasi parang, kayo lang ang nahihirapan. Diba? Hindi naman nahihirapan yung nagkalat ng fake news eh. Hindi naman siya nahihirapan. Nandun pa rin siya. Gumagawa pa rin siya ng fake news. O tapos kayo ngayon, hahanapin na kayo. Kasuhan kayo ng PNP. Gwenchana. Gwenchana yo. Oh, paano na? Again, mga kakotsero ako I have such high respect sa military natin. Totoo yan. Lagi kong sinasabi yan dito sa channel ko. Ang taas ng respeto ko talaga sa ating military. Taas talaga ng respeto ko sa kanila. As in. Alam niyo kung bakit? The fact pa lang na nagtatrabaho sila sa military. Na ang puhunan nila dyan, buhay nila. Yun ang puhunan nila dyan eh. Yung buhay nila, ang puhunan nila dyan eh. That in itself is already a sign na respeto nyo tong tao na to. Kasi para magawa niya na maayos yung trabaho niya, kailangan niyang ipuhunan yung buhay niya. Respeto mo yan. Tapos kapag binuhay mo yun na napakatagal na panahon at nag-retire ka, dapat yung respeto na yun, kinakarga mo. Dapat dapat nandoon pa rin eh. Kasi nagsilbi ka eh sa gobyerno. Nagsilbi ka na protektahan ng Estado. And to see our former military personnel fall into the lies of people kasi lang may pinapaboran silang politiko. Parang sayang. Sayang naman. Huwag niyo isugal ang ang pagiging ang respeto na in-earn nyo buong buhay nyo, isusugal nyo lang para sa kasinungalingan. Sayang naman. So, si General has a lot to think about kasi siya yung hinighlight ng PNP eh. I'm sure meron pang ibang nasa listahan si PNP. I'm sure meron yan. Pero siya yung ginawang example. So, nakakalungkot lang. No? Nakakalungkot. Na sana hindi ganun. Kaso, ayun yung nangyari. So, sana mapag-isip-isip nyo, no? Sana mapagnilay-nilayan nyo.
Pwede naman nung mag-sorry. Wala akong problema doon. Hindi nyo ikakabawas yan ng pagkatao nyo. Kung alam nyo, kung one of these days, ma-realize nyo na, ay, oo, nagkamali ako, naniwala ako sa kasinungalingan, kinarga ko yung kasinungalingan, ipinagkalat ko pa yung kasinungalingan, pwede yung mag-sorry. Wala akong problema doon. Hindi yung ikakabawas ng ano yun, ng pagkatao nyo yun. Pero kung paninindigan nyo siya, choice nyo na ho yan. Wala na ho kami magagawa dyan. Wala kaming magagawa ho dyan. Kung pinili nyo na ho yan. Wala ko kayong magagawa. Pero for your own good, I'm sure may pamilya naman siguro to si General Macanas. I'm sure mayroon namang mayroong pamilya o may apo. Kasi mukhang he's really advanced in age. May apo na siguro to, may mga mature na anak. Diba? Find counsel po with them. Find counsel with them. Baka may masimasan po tayo ng konti. Pag nakita ho natin ang pamilya natin. Diba? So, yun. Yun lang. Sayang. Freedom of the press. He is not press. Wala ho kaming press. Ako, hindi ako press. I'm a vlogger but I'm not press. I don't claim to be a journalist. Kung ang standard ng journalism ngayon is yung standard ni Krappler, well, no, I don't want to be a journalist. Di ba? So, wedding chuchu sablay, Remulla ICU sablay, Pulboronic sablay. Ilan pa kaya para matuto na sila? Ay, nako. Sorry is the key, General. Pwede naman kasi, di ba, retract your statement. Pero I doubt na gagawin yun. Pero, freedom of speech naman isisigaw nila. Alam nyo, ulitin ko lang. Ito, i-highlight ko lang, Romel. Hindi ako galit sa'yo, kamagalala. Gusto ko lang i-highlight yung sinabi mo. Yung freedom of speech, mga kotsero, is not absolute. Hindi ho yan hindi yan absolute. Hirap tagalogin ng absolute. Sukdulan. Hindi yan sukdulan na hanggang mamatay ka, freedom of speech. Hindi. Freedom of speech is a limited freedom. Ibig sabihin, merong mga limitasyon. Kapag ikaw ay naninira ng ibang tao, yan ay limitasyon ng freedom of speech. Kapag ikaw ay naghihikayat ng rebellion, sedisyon, treason, yan ang limitasyon ng freedom of speech. Kapag ikaw ay may tulad nito, i-highlight naman ng ating kapulisan na violate mo yun, limitasyon yun ng freedom of speech. It is not absolute. Kasi ang problema kasi, ang paniniwala natin sa social media, kahit anong sabihin mo, palibhasa, walang censorship, walang MTRCB sa social media, akala mo, pwede mo nang sabihin lahat. Hindi. So, oo, meron tayong kalayaan mamahayag. Pero do it in the proper way. May tamang paraan ng pagpuna. Hindi yung mag-iimbento ka ng chismis. Gagawa ka ng intriga. At itong nangyayari recently is nothing more than that. Planting an intrigue. At umaasa lang sila na kaagatin ng taong bayan. But the thing is, ang kumaagat lang naman dyan, sila-sila rin. Sila-sila lang din ang kumaagat dyan. Tingin nyo ba yung sa 110, ito na lang, sa 70 million na botante? 70 million na botante. Tingin nyo kinagat yan? Yung Pulboronics na yan? I doubt. Maingay lang. Maingay lang siya, oo. Pero hindi kakagatin ng majority yan.
Try nyo mag-people power base dyan sa pulboronic video na yan na inimbento nyo. Try nyo, mag-imbita kayo ng people power. Tingnan natin kung ilan nasasama sa inyo. People power tayo dahil adik ang presidente natin. Try nyo, people power kayo. Tingnan natin kung makakahata kayo ng pang people power. 2 million lang ang kailangan nyo sa people power kasi yun yung dami ng unang-una. 2 million. Approximately. 1.5 to 2 million. Try nyo. Konti lang yun. That's what? 70 million ang botante. That's less than 10%. People power kayo base dyan sa mga chismis na kinakalat nyo. Tingnan natin kung may makakata kayo. Tingnan natin. Kung anong oras na, 2:00 na madaling araw ng January 6, nailabas na ba? Wala pa rin. I'm so disappointed. Na-disappoint ako doon kay VP. Dapat di na siya nakiride sa mga ganun. Dapat di na siya nakikiride sa mga ganyan. Yung mga, alam naman natin, chismis. Well, pero tingnan nyo. Tingnan nyo ha. Dalawa yung pumotok na issue, yung distab at saka yung pulburon na yan. Ano yung pinatulan ng ating admin? Ito. Yung distab. Bakit? Kasi it is really a national security threat. Yung pulburon, di pinansin. Bakit? Wala, chismis eh. Chismis eh. So, wag kayo maningil ng sagot sa admin. Ang gawin nyo, ilabas nyo yung video. Kasi kapag nilabas nyo yung video at napatunayan na authentic yan at totoo yung mga sinasabi nyo, mahahakot nyo kaming lahat. Kasama pa ako. Maniwala kayo, sasama ako dyan. Sasama ako dyan. Maniwala kayo. Mahahakot nyo lahat, kasama pa ako. Siguraduhin nyo lang na authentic. Hindi nyo pinegay yung video, etc. etc. Authenticate nyo. Mahahakot nyo majority ng Pilipinas. Pati mga pati mga hindi pabor sa politika nyo, mahahakot nyo rin. Kasama ko dyan. Susuko ko pagiging loyalista ko tsaka pagiging Duterte supporter ko dyan. Sama pa ako sa inyo. Basta authentic. Pa-authenticate nyo muna. Labas nyo yung video. Saka kami maniniwala. Otherwise, that's just another, chismis na, kinakalat nyo. Anyway. Ayan, so mga kotsero, ganito na po muna tayo for today. Please don't forget to like, share, and subscribe sa ating Coach Janet YouTube channel. And paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook page. Coach Janet ang pangalan. And I'll see all of you in our next Coach Janet Live. God bless you. See you next time. Bye!